Inabuso umano ng Israeli forces ang mga idinitining miyembro ng Gaza Aid Flotilla Mission. Isa sa mga biktima umano ng karahasan, si Surya Makiwan. Jeneline Despi para sa detalye. Sa kanyang pag-uwi, sinalubong si Australian activist Soraya Makiwan ng mga taga-suporta at ng emosyonal na yakap mula sa kanyang nanay. Ayon kay Makiwan, nakakaranas siya ng survivor's guilt matapos ang pagharang ng Israel sa Global Sumud Flotilla para sa Gaza. I really try to do the things to make sure that I'm okay. But it's hard also not to have this kind of feeling of survivor's guilt or just even just the privilege of the choice to choose to go on and be involved in a thing like this, and then know that you can escape it. That there's like a world that considers you human, that will give it attention, that will create like some sort of uproar about this thing. Sakay si Makiwan ng barkong Barbaros, isa sa 50 aid ships na hinarang ng Israeli forces sa international waters nang subukan ng mga ito na mag-deliver ng humanitarian aid sa Gaza. Higit 400 mga aktivista ang dinetena. Ayon kay Makiwan, nabali ang buto ng kanyang pisngi at tadyang. Nagkaroon din siya ng concussion at tama sa baga nang maganap ang raid. Just like an hour of hearing, like being punched and kicked, and then hearing these like tortured screams, knowing that it's your friends that are being violated and humiliated and hurt. Ayon sa Flotilla Coalition, na-document nila ang iba't ibang uri ng pang-aabuso habang nakadetena. Gayunman, itinanggi ito ng Israeli Prison Service. Isang araw matapos makabalik sa Australia, nagtungo si Makiwan sa Canberra para magprotesta sa labas ng Parliament House para manawagan sa gobyerno na putulin ang ugnayan sa Israel. At least, the least we can do is not be a partner in the genocide. So not be providing diplomatic support for Israel, not be providing weapons parts, and not be providing like media and financial support and cover. Sa kabila ng pinagdaanan, nanindigan si Makiwan na patuloy na susuportahan ang pagdadala ng tulong sa Gaza. Like taking medicine and food to people who are being starved and bombed, and to face the consequences of that, whatever they may be. Jeneline Despi, Net25 Australia, para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.